Mahal ako ng Ama, kaya mahal din kita. Manatili sa aking pag-ibig. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na nakatuon sa tema ng pag-ibig. Ang mga pagbasa ay nagpapakita na ang banal na Espiritu ay ipinaaabot sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo na nagbibigay diin na ang pag-ibig ay mahalaga sa kalikasan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan ay nagtuturo sa atin na mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal sa atin ni Jesus na nagpapatunay sa ating pagiging disipulo. Itinatampok na ang pagsunod kay Jesus ay nagsasangkot ng pagtulad sa kanyang pag-ibig at pagsunod na dapat makikita sa ating mga ginagawa sa iba't ibang bagay at pagpatuloy mula sa banal na pag-ibig sa lumang tipan hanggang sa bago. Sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, makikita natin ang isang kahangahangang pangyayari kung saan napagtanto ni San Pedro, isang Hudyo, na hindi pinaburan ng Diyos ang isang grupo ng mga tao kaysa sa iba. Habang nagsasalita si Pedro sa isang pagtitipon na kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Hentil, ang banal na Espiritu ay bumaba sa lahat ng naroroon. Ito ay isang malinaw na senyales na ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos ay magagamit ng lahat, hindi lamang sa ilang piling tao. Dahil sa pagkakaunawang ito, binigyan ni Pedro ang mga Hintil na opisyal na tinatanggap na pamamahayag ng Kristiyano. Itinuturo sa atin ng talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan at tayo rin ay tinatawag na lampasan ang ating mga pagkiling at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang liham ni San Juan ay tuwirang nagsasabi sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang malalim na katotohanan ito ay nasa puso ng buhay Kristiyano. Nangangahulugan ito na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang isang utos mula sa Diyos, kung hindi isang salamin ng Diyos mismo. Kapag mahal natin ang isa't isa, tayo ay nakikibahagi sa sariling buhay ng Diyos. Ipinaliwanag ni San Juan na malinaw na ipinakita ng Diyos ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak, si Jesus, upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang pagkilos na ito ay nagpapadala ng kanyang kaisa-isang anak bilang isang sakripisyo ay isang pinakahuling halimbawa ng pag-ibig. Ang bawat kilos ng pagmamahal na pinapakita natin sa iba ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin at pinagkakatagpo sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng manatili sa Kanyang pag-ibig. Dapat nating sundin ang Kanyang mga utos tulad ng Kanyang pagtupad sa mga utos ng Kanyang Ama. Iniuugnay ni Jesus ang pag-ibig sa kagalakan na sinasabi na ang Kanyang hangarin ay ang kagalakan ng Kanyang mga alagad at naging ganap ito. Ang pag-utos sa atin na mahalin ang isa't isa,
inaanyayahan niya tayong mamuhay ng tunay na kagalakan. Binago rin ni Jesus ang ugnayan sa pagitan niya at ang kanyang mga disipulo. Hindi na lamang sila mga lingkod, sila ay kanyang mga kaibigan dahil ibinahagi niya ang lahat sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpili sa atin, tulad ng pagpili niya sa kanyang mga unang disipulo, binigyan tayo ni Jesus ng mismong mabunga sa mundo, bungang magpakailanman. Tinitiyak sa atin ni Jesus na anumang hilingin natin sa Ama sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob na nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pamumuhay ayon sa kanyang utos na magmahal. Naranasan natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal na ibinibigay at natatanggap natin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at halimbawa, nilagyan tayo ni Jesus upang dalhin ang banal na pag-ibig na ito sa mundo. Binigyan diin niya tayo ng banal na espiritu upang bigyan tayo ng kapangyarihan upang magampanan ang marangal na gawaing ito. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong isabuhay ang pag-ibig ng Diyos sa tunay na nasasalat na paraan na pagkikita ng pagmamahal sa lahat ng ating nakakasalamuha na walang pagtatanggi. Ito ang pag-ibig na para sa lahat ng mga alagad ni Kristo. Kapag tayo ay tunay na nagmamahal, ginagawa natin ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig na nakikita at aktibo sa mundo. Pagsikapan nating isama ang pagmamahal na ito sa lahat ng ating ginagawa na nagdadala ng liwanag ni Kristo sa bawat sulok ng ating buhay at higit pa. Naisip mo na ba ang isang pagkakataon na nararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao? Ano yon? Ano ang ilang praktikal na hakbang na maaari nating gawin para sundin ang utos ni Jesus na ibigin ang isa't isa? Paano tayo magiging mas bukas at patnubay ng banal na espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay? Amen.